Muli, tandaan natin na sa paraang ito, ang tanda ng paggalang ipinapakita natin kay Jesus na pinapahalagahan at minamahal natin siya. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon. Sa tanan nga katuigan, pagkadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay o simbahon ka gayon. Santo Niño, gumako. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami luna, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal na gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay o simbahon ka gayon. Santo Niño, gumako.
Magandang umaga sa lahat. Para sa maayos na daloy ng ating misa, inaanyayahan ng lahat na umupo ng tuwid, manahimik, at maghanda para sa ating banal na Eucharistia. Ang mga hawak na kandila, mangyaring ilagay muna sa ilalim ng upuan. Yun ang.
Magandang umaga mga kapatid kay Kristo. Kaisa ng buong bansa, lalo na sa mga kababayan natin sa Visayas, ipinagdiriwang natin ngayon ang Panginoong Heso Kristo, ang banal na sanggol, ang Santo Niño. Ang pagdiriwang natin sa Santo Niño ay pagdiriwang din natin ng kaloob ng Diyos na pananampalatayang Kristiyano sa atin. Sa pagdating ng mga dayuhan mula Espanya, na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa ating kapuluan at ang pananampalatayang ito na itinanim ng mga misyonero ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Kaya't buong kagalakan nating ipagdiwang ang Diyos na sumasa atin, sumasama sa atin, at nakikisama sa atin. Siya ang Panginoong Hesukristo, ang ating pag-asa. Halina't parangalan siya sa pagsisimula ng ating pagdiriwang.
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Good morning. Maligayang pista ng Santo Niño Ateneo Grade School. Masaya akong makasama kayo sa araw na ito. Pista ito ng mga bata dahil ang Panginoong Hesus naging bata katulad ninyo. Kahit pa bata, ang imahe ng Santo Niño ang naging punla ng pananampalataya dito sa ating bansa. Nakikita sa Batang Hesus ang pagmamahal sa atin ng Diyos, na siyang Ama nating lahat, na pinuspos tayo ng pagpapala. Sa misang ito, ipagdasal natin ang lahat ng bata, lalo na ang mga batang kapos sa buhay at nasa kuko ng karahasan. Ipagdasal din natin na lahat tayo, anumang edad, ay maging tulad ng mga bata na kumikilala sa Diyos bilang Ama at nananalig sa Kanyang kabutihan, paggabay at pag-ibig. Maging tulad din tayo ng bata sa pagturing sa kapwa, umunlad nawa tayo sa karunungan at lalo nawa tayong kalugdan ng Diyos at ng mga tao. Maghatid pag-asa nawa tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, halina at dumulog tayo sa buong may kapal at pagsisihan at talikuran ang ating kasalanan upang tayo naman ay maging kawangis ni Kristo, masundan ang Kanyang turo at halimbawa. Makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo tayo at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ang kawalagkitang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Parangalan natin ng Panginoon sa mabuting balita. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating sabihin, naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Pakaingatan ninyong huwag humakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit." Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Wala akong naririnig na sagot. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin ngayong pagdiriwang ng kapistahan ni Jesus, ang Santo Niño, ang banal na sanggol. Alam niyo po, espesyal sa akin ang pistang ito. 2 taon kasi akong na-assign sa Cebu. Slide please. Sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu, ako naitalaga para sa aking regency bilang bahagi ng formasyon naming mga Heswita. Si Father Mamert, doon din po na-assign sa Ateneo de Cebu sa kanyang regency. Hindi ko po alam si Father Kit. Manila. Okay. Yan po yung Cor Jesu. Nakikita nyo ba? Yung Cor Jesu. Yan po yung main chapel ng Ateneo de Cebu. Sa 2 taon ko pong pananatili sa Cebu, 2 beses akong sumali sa Sinulog Festival. Slide. Ito po yung street party pagdiriwang nitong darating na linggo. Kanina, nagkaroon po tayo dun sa processional ng Sinulog Dance. Maraming salamat po sa ating festival queen. No? Maraming salamat. So yan po yung Sinulog Festival sa Cebu. Bago po yung huling Novena Mass sa Sabado, nagkakaroon po muna ng prosesyon yung mga taga Cebu. Tinatayang higit sa 1.5 milyon ang mga debotong sumasama sa prosesyon taon-taon.
Slide. Sabi nga nila, nakabalik na sa basilika ang imahe ng Santo Niño, pero hindi pa rin nakakaalis sa pinanggalingan ang hulihan ng prosesyon. Ganyan po karami ang tao. At pagkatapos ng prosesyon, may misa. Yun ba yung nakikita ninyo? Maraming tao, pagkatapos may misa. Yun daw yung tunay na sinulog, kung saan ang mga tao ay sumasayaw bilang kanilang panalangin. Ito po yung nakikita ninyo, yung misa pagkatapos ng mahabang prosesyon. Sabado po yan ng gabi, pagkatapos sa linggo, magkakaroon ng street festival, sinulog festival. Alam nyo, hindi naman po ako talaga marunong sumayaw. Pero nung nandun po ako sa misang katulad nito, dahil sa sobrang siksikan, nakikita nyo ba kung gaano karaming tao? Wala po akong magawa, kundi gumalaw. Sumasayaw kasi yung nasa harap ko, yung nasa likod ko, yung nasa gilid ko, kaya napasayaw na rin ako. Ganyan siguro talaga ang hatak ng Senyor Santo Niño. Nakakahawa ang galak at pananampalataya. Mapapasayaw kang talaga. At hindi lang sa Cebu, ganito ang sigla ng debosyon sa Santo Niño. Slide. Sa mga susunod na linggo ng buwan ng Enero, sunod-sunod din ang malalaking pagdiriwang sa Visayas. Ang pasalamat sa Pagadian City, mamaya meron akong picture nun, ang ati-atihan sa Kalibo, Aklan. Ang nakikita po ninyo, ito yung Dinagyang Festival sa Iloilo. Pero sa totoo, bata pa lang ako, meron na po akong debosyon sa Santo Niño. Hindi niyo po na itatanong, taga Tondo, Maynila po ako. Doon po ako ipinanganak at lumaki. At kahit hindi po mismo Santo Niño de Tondo ang parokya namin, sinikap ng pamilya naming magsimba sa Santo Niño kapag piyesta taon-taon. Next slide. Nandun po kami sa prosesyon. Sa Tondo po, dinadamitan ng iba't ibang kasuotan ang mga Santo Niño. May mukhang karaniwang bata, may doktor, may guro, may pulis. Ang hindi ko po makalimutan, yung isang Santo Niño na nakadamit bumbero. Slide. Kulay berde yung uniforme at may hawak na hose. Parang wala pong hawak na hose dyan si Santo Niño. Pero yung hose na imagine nyo, may lumalabas na tubig. At ang sabi ng mga tao, holy water daw iyon. Kaya parang binabasbasan niya yung buong Tondo habang dumadaan sa bawat looban at kanto. At syempre, hindi nagpahuli ang Cebu. Ngayon, sa Cebu, kahit mga totoong bata, dinadamitan na parang Santo Niño. O baka nakita nyo na itong batang kamukha ng Santo Niño. Slide. Na na-feature sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho. Kamukha niya, hindi ba? Kaming mga Heswita, hindi rin kami magpapatalo. Noong nag-regency ako sa Cebu, yung kaibigan kong si Father Errol, na na-assign naman sa Iloilo, nagbihis din bilang Santo Niño sa pista roon. Slide. Ito po siya. Medyo nahihiya yata siya sa picture na iyan. Humingin po ako ng pahintulot kung maaari ko siyang ikwento sa inyo. Hindi po siya sumagot. Joke lang. Pumayag naman siya. Siya nga yung nag-send ng picture na ito sa akin. Yung ibang pictures na ginagamit ko dito sa aking homilya, na-download ko sa internet. Kaya maraming salamat sa mga may-ari nito. Magpapatuloy ako. Sa kabila ng pagkaiba-iba ng pagdiriwang sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, slide. Ito naman yung Pasalamat Festival sa Pagadian City.
Para bang may paligsahan. Alin ang pinakamaganda, alin ang pinakamataimtim, alin ang pinakamakabuluhan, ano ang pinakamarangya, ano ang pinakadakila. Para bang may tunggalian. Ngunit sa totoo, iisa lang po yung nilalaman. Ang magbigay-pugay kay Jesus, ang Santo Niño, ang banal na anak ng Diyos. Dito ko sinimulan yung homilya dahil ganito rin yung nangyayari sa mga alagad sa Ebanghelyo ngayon. Na slide. Tuwing tinatanong nila si Jesus kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit, hindi talaga sila naghahanap ng tamang kasagutan. Para bang may inaasahan silang tugon. Naghihintay sila ng papuri, ng pagkilala, ng pag-angat higit sa iba. Malamang gusto nilang marinig mula kay Jesus, Pedro, ikaw ang bato ng simbahan. Ikaw ang pinakadakila. Andres, ikaw ang unang alagad. Ikaw ang pinakadakila. Juan, ikaw ang minamahal. Ikaw ang pinakadakila. Santiago, ikaw ang mamumuno sa komunidad balang araw. Ikaw ang pinakadakila. Pero binugo sila ni Jesus. Mali ang iniisip nila tungkol sa kadakilaan. Next slide. Kaya sa halip na sagutin kung sino ang pinakadakila, tumawag siya ng isang bata at pinapunta sa gitna nila. Hindi pinili ni Jesus ang malakas, hindi ang kilala, hindi ang may impluwensya, kundi ang maliit. At sa batang ito, ipinakita ni Jesus ang anyo ng tunay na kadakilaan, ang kababaang loob. Ano nga ba ang kababaang loob? 3 bagay po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Una, slide. Hindi ito pagmamaliit sa sarili. Hindi ibig sabihin na wala kang silbi o halaga. Ang kababaang loob ay ang tamang pagtingin sa sarili. Alam mo kung sino ka, ano ang kaya mo, at kasama nun, ano ang hindi mo kaya. Ang kababaang loob, pagkilala at pagtanggap sa tunay na sarili. Pangalawa, at dahil alam ng may kababaang loob na hindi niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa, slide, marunong siyang umasa sa tulong ng iba. Hindi siya nahihiyang humingi ng suporta kapag kailangan. Lalapit siya, una siyempre sa mga nagmamahal at nag-aaruga sa kanya, sa mga taong tiyak na hindi siya bibiguin. Kaya nga, ang kababaang loob, bukas sa paghingi ng gabay, ng proteksyon, ng tulong. Panghuli, ang may kababaang loob, marunong magpasalamat. Slide. Kinikilala niya ang mga tulong at biyayang natanggap, maliit man ito o malaki. Inaasahan man niya ito o kusang ibinibigay. Pinahahalagahan ang bawat pagkakataon at kabutihang natamo at hindi niya ito tinatanggap ng basta-basta lang. Sa bawat tulong at biyayang natatanggap, natututo siyang magpasalamat. At mas lalo niyang napapansin ang kabutihang patuloy na ibinibigay ng Diyos at ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Malapit na akong matapos, mga kapatid. Katulad ng Santo Niño na ipinagdiriwang natin, tinatawagan din tayo ngayong mamuhay ng may kababaang loob. Tanggapin ang ating sarili, umasa sa nagmamahal sa atin at ipagpasalamat ang bawat biyayang natatanggap. Last slide. At kapag nagawa natin ito, kapag naisabuhay natin ang kababaang loob, iyan ang tunay na pagdiriwang ng Santo Niño. Hindi ito nasusukat sa dami ng tao, hindi sa kasayahan at karangyaan ng pista,
kundi sa puso nating marunong umasa, magtiwala, at magpasalamat. Ang nagpapakababa ang siyang pinakadakila. Magsitayo tayong lahat. Ibinigay ng ating Ama sa langit ang kanyang buktong na anak na si Jesus, kung kaya makakaasa tayo sa kanyang palagiang tulong sa lahat ng ating pangangailangan. Manalangin tayo sa kanya at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating inang simbahan. Matularan nawa ng bawat Kristiyano ang halimbawa ng batang si Kristo, ang Santo Niño. Magsikap na umunlad sa karunungan at panampalataya at maging matatag sa pagtitiwala sa Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating bayan upang ang mga aral na itinuturo sa mga bata ay madala ng bawat Pilipino hanggang sa pagtanda. Maging mabuting halimbawa nawa ang mga nakatatanda at ang mga nasa kapangyarihan sa mga nakababata. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang mga bata na palaboy sa lansangan, mga may sakit, mga hindi makapag-aral dahil sa kahirapan, mga hindi nakakakain ng sapat, mga iniwan ng magulang, mga napipilitang magtrabaho para mabuhay, at mga napapatay sa karahasan. Makita nawa natin sa kanila si Kristo at maging si Kristo nawa tayo sa kanila. Sa ating pagmamalasakit at pagtulong, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating pamayanan, nawa sa ating pagpaparangal sa Santo Niño, matutunan natin maging mapagkumbaba gaya ng pagpapakumbaba ng Diyos na nagkatawang tao at naging bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, maging mabuti tayo sa isa't isa dito sa ating paaralan. Iwasa sana natin ang mga tik ng katwa. At ituring nawa natin kapatid ang bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang bawat bata sa mundo. Makaranas nawa sila ng masaya at malusog na pagkabata. Magkaroon nawa sila ng sapat na pagkain, karunungan, laro at kalinga. At umunlad nawa sila sa kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang mga yumao nating mahal sa buhay, mga kaibigan at ang mga batang maagang pumanaw dahil sa sakit, sakuna, aksidente, kabawean at karahasan. Makatuloy nawa sila sa tahanan ng langit
at magkasama-sama nawa tayo upang lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin para sa ating mga sarili, pamilya at pamayanan. Manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagkalinga, ipagkaloob mo sa amin si Jesus upang maging aming huwaran at manunubos. Dinggin mo ang mga panalangin ng inyong anak at ipagkaloob mo ang aming ikabubuti sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa dibdib bilang tanda ng paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ibaba na ang mga kamay. Tinipon tayo ni Jesus at ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga matatawag na natin ng Diyos na Ama. Bilang magkakapatid sa pamilya ng Diyos, awitin natin ngayon ang panalangin itinuro sa atin ng ating Kuya na si Jesus.
Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa dibdib bilang tanda ng paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maghanda tayo para sa pakikinabang, pinaaalalahanan ng lahat na tanggapin ng maayos ang katawan ni Kristo at kainin ito sa harap ng tagapagbigay ng komunyon. Magsiupo ang lahat at sumabay tayo sa pag-awit.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, natapos ang taon ng Jubileo noong ika-6 ng Enero. Nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa pagpapala at biyaya. Nadama natin ang kanyang mapagmahal na awa sa mga sakramento, paglalakbay, panalangin at pagtulong sa kapwa. Hinugasan niya ang ating mga sala at pinalitan ng pagpapala. Sa pagdanas natin ng taong liturhikal, nakikiisa tayo sa misteryo ni Kristo. Ngayon, sa pagbalik natin sa karaniwang takbo ng buhay, kumapit tayo sa galak na dulot ng pagsaatin ng Panginoon, na siyang ating tangi at tunay na pag-asa. Sabay-sabay nating dasalin. Ama naming Diyos, binuksan mo sa taon ng Jubileo ang daan tungo sa kaligtasan para sa iyong simbahan at pinuspos mo kami, iyong mga anak ng mga pag-asang mula sa iyo. Hinihiling naming patuloy niyong ipagkaloob sa amin ang inyong pagpapala at bawat biyaya. Bigyan niyo po kami ng pananampalatayang nakapagpapalipat ng bundok, pag-asang hindi kailanman mabibigo, at pagmamahal na matiyaga at magandang loob. Palagi kaming kakapit sa iyong kalooban at magpapasalamat para sa iyong kabutihang di mabilang hanggang makasapit kami sa aming inaasahang mamasdan ng iyong muka sa langit ng iyong pangako sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, ang tangi at tunay naming pag-asa at aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ngayon, pakinggan natin ang ating punong guro, si Ginoong Jervy Robles, para sa kanyang pasasalamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po tayong gustong pasalamatan sa umagang ito, sa pagdiriwang na ito. Unang-una po, ang ating sponsoring grade level na grade 3. Maraming salamat sa mga nagbasa, mga nag-alay, pati na rin po ang kanilang mga guro at ang mga magulang. Nagpapasalamat din po tayo sa mga naglingkod sa pagdiriwang, ang Knights of Christ, Ateneo Boys Choir, Kagawaran ng Musika, mga tumulong magdulot ng pakikinabang at ang health services. Pasasalamat din sa mga naghanda ng pagdiriwang, ang CFMO at mga custodians, ang mga kawani ng KEMC, ang Lupon ukol sa liturhiya, ang AFOR Council, ang Ignatian Spirituality Formation at Campus Ministry Office. Nagpapasalamat din tayo sa mga namuno sa pagtugtog sa sinulog, ang Blues Tamboleros, at ang mga namuno sa pagsayaw ng sinulog, ang Dance Club at si Binibining Steph Guillermo. Nagpapasalamat tayo sa mga kasamahan nating Jesuit Scholastics na si Brother Zek, Brother Mon, Brother Felix, at Brother Jerome. Huli,
Ipaalam natin ang ating pagsasalamat sa mga paring nakipagdiwang. Unang-una kay Father Kit Bautista at Father Mamert Manius at ang ating punong tagapagdiwang na si Father Chester Yacob. Pasalamatan natin sila, palakpakan po natin silang lahat. Pagkatapos ng paghayo, wiwisikan tayo ng banal na tubig. Kapag tayo ay nawisikan na ng banal na tubig, gawin natin ang tanda ng krus. Magsitayo ang lahat. Alam niyo po, yung kapistahan ng Santo Niño ay kapistahan ng mga bata. Ngayon, igagawad naming mga pari ang pagbabasbas sa mga bata. Mga bata, iyukunin niyo ang inyong ulo at magdasal ng tahimik para sa pagpapala ng Diyos. Panginoon naming Diyos, mula sa labi ng mga bata, lumikha ka ng awit at papuri. Kaawaan mo ang mga batang ito na ipinagkatiwala ng mapagmahal mong pagkalinga sa mga mag-anak at pamayanang bumubuo ng iyong simbahan. Ang anak mong isinilang ng mahal na birhen ay malugod na tumanggap ng mga batang maliliit na kanyang niyakap, binasbasan, kinalong at ginawang huwaran para sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban sila ng biyaya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na lumago sa Kristiyanong pamumuhay at magpatunay sa iyong katotohanan at pag-ibig sa kanilang pagsisikap maging tapat sa pananampalataya na kanilang minana at tinanggap noong sila'y binyagan. Paunlarin mo sila sa karunungan, panatilihin sa mabuting kalusugan, palakihin sa pagmamahal at disiplina, at maging kalugod-lugod nawa sila sa iyo at sa kapwa. Tulad ng buktong mong anak na si Hesukristo, na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Si Jesus ay naging tulad natin, kaya dapat nating tularan lagi si Jesus. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin, paglingkuran at tularan. Salamat sa Diyos. Ngayon, kunin natin ang ating imahe ng Santo Niño o kandila at buong kagalakan tayong magpuri sa Diyos. Halina't tayo'y magsinulog. Viva Pit Señor!
Magsiupo ang lahat. Okay. Magandang umaga mga bata. Para sa maayos sa paglabas sa ating covered courts, uunahin na muna natin ang ikalimang baitang. Tumayo na ang ikalimang baitang lamang. Patong-patung.